Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, ang topic natin ngayon, sabi ni Yussi Claire Castro, hindi raw siya psychiatrist. Pero parang tingin niya, sabi ni Yussi Claire Castro, parang may nakikita siyang naiiba. may napapansin siyang naiiba dito kay Cayetano. Sabi ni Yussi Claire Castro yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ibang klase. Ang mga pinagsasabi, ang pinagagawa ngayon ni Alan Cayetano, sabi ni Yussi Claire Castro, parang may something. Parang ibang klase Natatandaan nyo ba? Hindi ko na na-take up, supposed to be to-take up, 5 sana sa atin kahapon eh. Natatandaan nyo ba ano sinabi ni Senator Erwin Tulfo? Ano yung sinabi niya kay Senator Alan? Sabi niya, mula nung mawala sa pwesto, kung ano-ano na sinasabi. Diba? Kung ano-ano na, actually mga akli sa totoo lang. Para bang, no offense meant mga kaklir, pero syempre ito yung nakikita lang natin. Hindi naman siya, well, tingin ko nagkaganito lang naman siya before nung mag-ingay din naman siya laban kay Lord Velasco. Ganito rin siyang manira. Ganito rin siyang gumawa ng kwento. Ganito rin niya siraan si Alan Velasco. So ngayon, natanggal ulit siya sa pwesto. Natanggal ulit siya sa pagiging Senate President. Parang hindi ko alam kung naka-move on na ba siya. Diba? Nag-iba siya. Diba? Physically, paano siya magsalita. Well, anyway, nakita naman natin siya before, mga kaklir. Siguro medyo tinatago-tago pa siguro ng konti. Yung kay Senator Nancy Binay, kung ano-ano sinasabi niya. Pang salitang hindi pang gentleman. For me, hindi pang gentleman. Hindi pang tunay na lalaki. Mga salitang mga salitang marites. Diba? Lourdes pangalan mo, hindi marites. O kaya palengkera, or wala tayo sa palengke. Buwang. Diba? Hindi pang tunay na lalaki yung mga na-mention niya at that time. Tapos lately, tumahimik, pero ngayon, siguro pag hindi naman ako psychiatrist, mga kaklir, no? Kaya lang, hindi ko alam kung pag nai-stress ba siya, or nako-call out siya, dahil baka hindi siya sanay na nako-call out. Kailangan niyang i-release ito sa pamamagitan ng pag-angat niya sa sarili niya at pagtuturo at pagbibintang at paninira dun sa mga kritiko niya o dun sa mga taong hindi niya siguro mapasunod. So ito, mga kabunyog, hindi po ito ang sabi ni Yussi Claire Castro, parang habang tumatagal, ang napapansin niya kay Alan Peter Cayetano, paiba ng paiba ang paiba ang nangyayari, lumalala. Sabi ni Yussi Claire Castro, parang may something ito ito ang eksaktong sinabi ni Yussi Claire Castro. Hindi naman ako psychiatrist, kaya lang hindi ko alam kung pag na-stress ba siya o nako-call out siya dahil baka hindi siya sanay na nako-call out. O yun, sabi yan ni Yussi Castro. Parang may something na di ko alam kung anong something yan. Kasi when you say something na parang may hidden agenda, hidden something, parang may something na alam naman natin ang ibig sabihin ni Yussi Castro sa ganyan. Kabunyog, yung mukhang kailangan magpatingin nga sa psychiatrist
hindi lang naman si Yusek Castro ang nakakapansin yan. Lalo na ang mga netizens, lalo na tayo. Lalo na tayo. Pero yung official na tagapagsalita, yung Palace Press Officer, mag-comment ng ganyan, dapat seryosuhin yan ni Alan Cayetano. Kasi talaga maraming nakakapansin na Ibang klase na Ibang klase. At habang tumatagal, lalong lumalala ang mga pinagsasabi, ang pinaggagawa, ang mga reactions ni Alan Cayetano. Lalo na ngayon, iimbestigahan siya doon sa Southeast Asian Games, iimbestigahan na rin siya ng Blue Ribbon tungkol doon sa di umano'y mga anomalya sa budget insertions niya sa Taguig. O matindi yun. At ang magiging kaharap niya mismo sa ipapatawag ng Blue Ribbon ay ang kanyang kapatid na si Lino Cayetano. Maghaharap yung magkapatid. Lalong matindi yan, mga kabunyog, mga kababayan. Lahat na lang inaaway. At ang mga komentaryo niya sa mga kapwa niya senador, hindi na wala na. Wala nang professionalism. Mga bastos na na nga mga kabunyog, ibang klase na. Kaya ang reaksyon tuloy ng ni Yusek Castro ng Malacanang o ng Palace Press Officer, sabi niya mukhang may something. Hindi niya masabi kung ano yung something, pero naiiba. Iba na ang iba na yung mga ang makikita natin yan, ang paglala na yan mula nung lumalaya ng todo nung natanggal siya sa pagka-Senate President. Natanggal siya sa pagka-Senate President. Grabe na yung naging sa kanya noon. Tapos ngayon, iimbestigahan na ang mga yung mga pinaniniwala ang involved siya sa anomalya. Southeast Asian Games, uungkatin uli. Yung budget insertions niya na 6.79 billion, bubusisiin yun. Sabi pa ni Senador Ping Lacson, alam na daw nila, identified na daw yung bagman. Siyempre, kunwari lang yan si Cayetano na relax siya, pa-vlog-vlog lang siya, sila ni Pia, pero hindi. Yan? Makikita mo naman sa kanya yung reactions niya na parang nagwawala na Tapos ngayon malalaman niya na magpapatawag ang Blue Ribbon ng hearing, investigation, tungkol sa mga anomalya doon sa budget insertions niya sa Taguig. Yung mga may ghost projects daw sa Taguig sabi ni Lacson. At sabi ni Erwin Tulfo, ang nag-request mismo ng patawag ng investigasyon ay si Lino Cayetano, kapatid niya. Di lalong magwawala yan si Alan. Lalong magwawala yan si Alan, mga kabunyog, mga kababayan. Ang pinakamalala niyan, kapag talagang seryoso na hindi nilang investigasyon, umabot na sa punto na pinapasagot na siya formally sa isang formal criminal complaint. Kapag formal na yan na criminal complaint, hindi nilang investigation, ibig sabihin, hinihingi na yung side niya, alam na yan. Kapag pinapasubmit na siya ng counter affidavit, kasi yung mga nauna niyang kaso na sinagot niya, obstruction of justice lang yun. Ano pa siya doon? Kaya niya pang sagutin talaga yon, mayabang pa siya doon. Kahit matuloy yung kaso doon sa obstruction of justice nila ni Padilla, bailable naman yun Pero itong mga isusulong ngayon, hindi na ito pag nagtuloy-tuloy ito, pag nag-prosper itong mga investigasyon na ito at ma-establish talaga yung accountability niya doon, lalabas yan sa plunder. At kapag pinadalhan siya ng subpina sa kaso na na-plunder, alam na. Alam na yan. Kapag pinadalhan na siya ng subpina sa kasong plunder, alam na yan. Naghihintay na ang paglalagyan sa kanya. Sabi nga ni Senador Ping Lacson, ang paglalagyan sa kanya ay ang Payatas, New Quezon City Jail. Ayan Kaya medyo ito mga kabunyog. Medyo seryoso. Ang observation na yan ni Yusek Castro ay marami ring nakakapansin. Marami na.
Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.